Nagpapatuloy ang Filipino UN Peacekeepers, a PTV Special Forum. Kung tinawag itong Great Escape, Cathy, ang ibig mo bang sabihin na yung chances for them to survive the siege was very slim, kaya inutusan na lamang sila na sumuko because the chances of them surviving, it's better kung if they raise the white flag. Ganun po ba yung naging rationalization ng general na yon, Yusek? Hindi po yun. Sa aking pananaw, ang rason kung bakit niya gustong sumuko yung mga Pilipino ay to save the lives of the Fijians. Na pagka lumaban sila, nanganganib yung buhay ng mga taga-Fiji. Kaya yun ang kanyang purpose, sumuko tayo para yung mga taga-Fiji ay safe at sabi ng mga rebelde, ay pag sinuko natin yung mga baril natin, yung mga Fijians at tayo, ay papakawalan nila. Dagdag ko lang, Cathy. Was that really a spectacular escape o normal lang sa Pilipino sundalo yung ganong escape? Actually, it was just maneuvering from a position which was becoming untenable to a safer and more secure position. So normal sa atin yun? Normal. Mas mahirap nga yung ginagawa natin sa South. Mas mapanganib na yung ginagawa natin doon kaysa doon sa area na yun. Although nandun na yung danger na yun, tulad din sinabi ni Gerald Del Rosario kanina, kaya nagkaroon ng decision point dahil nung nag-feedback yung position natin doon na mababa na yung kanilang bala. Tapos may report pa na dumadami yung kalaban at pag dumating na isa pang bakbakan, baka mahirapan at lalaban tayo. Hanggang kutsilyo at hanggang suntukan, lalaban tayo. Pilipino tayo eh. Pero dehado na tayo, in other words. Kaya ayaw na ni Secretary Gasimin at si General Katapang to put the lives of our peacekeepers at risk. Kaya sinabi nilang magplano na kayo dyan para mag-maneuver out of that place so you will be in a safer and more secure place to continue your mission. General Del Rosario, kung hindi po nagkaroon ng window yung ating mga sundalo para tubakas, sila po ba ay nagko-considerang sumuko? Sa aking palagay ay they will stand their ground all the way. Unang-una po, gusto kong sabihin na baka na-miscalculate ng UNDOF commander ni General Singha ang kakayahan ng ating mga sundalo. Yun pong mga sundalo natin na nandun ay battle-tested. Karamihan po sa kanila ay Scout Ranger at Special Forces at may mga experience ng combat sa Mindanao. So they have the reason to stand their ground. Kaya ang talagang critical lang ay yung level of ammunition nila. At noong nakikipaglaban sila during the 7-hour firefight, in fact, they are practicing fire discipline. Konti-konti lang ang pinuputok nila para lalong tumagal sila sa sinasabi nga nating crisis situation. Undersecretary Icarma, kanina po sinabi nyo may nilabag ngang protocol yung ating mga kababayang peacekeeper. Meron po bang naghihintay na parusa sa kanila mula sa United Nations? Ang sistema po dyan, kapag may nilabag na rules and regulations sa UN, ay magpa-file ng complaint yung mission doon sa troop contributing country at saka yung bansa na yon ang magkukonduct ng investigasyon. So, most likely, sa aking pananaw ay walang mangyayari. Attorney Luis, mukhang lumalala ang problema sa Middle East. At itong nababalitaan natin na pati yung mga ISIS fighters are recruiting from Europe. At itong lumalalang problema sa Syria, sa Iraq, are we looking at a more militarized UN? Ibig sabihin, kailangan bang bigyan ng mas malakas na firepower ang UN? Kasi ngayon, we're just waiting for countries to contribute. Mas kailangan ba ng force ng UN ngayon? Or let's just keep it the way it is? Sa aking palagay, kahit na ako'y hindi sundalo, kailangan lagyan ng mas teeth or mag-armas ang United Nations dahil sa ano na tayo we are one world now.
Hindi lamang one country against another. It is germs para sa akin. Itong mga ISIS, yung mga Al-Qaeda, walang country yan. They don't recognize a country. And this brainwashing has been happening since 1980s. Kaya kung makita mo sa television yung ISIS, British accent. Of course, hindi natin kilala kung Arab, kung British nga. Pero British accent, ibig sabihin, galing sa Britain, doon siya lumaki. Pero ang galamay, ang brainwashing, ang ideology, very, very extreme ideology of Islam, because Islam is peace. Okay? Pero merong mga extreme yan na kung hindi ka Islam, patayin ka. You are the instrument of the devil. So, sa aking palagay, the United Nations is the only real force to go against these small rebel groups, extremist groups. So mas gera na talaga to, Cathy. Mukhang magkakagulo na ito ba magsispill over sa ating bansa? Nakikita na tanong natin kay Henry. Henry, yung kaguluhan sa Middle East, ito pinipirmahan natin yung Bangsamoro BBL. Ngayong araw na ito, sasabit na ng ating Pangulo sa Kongreso yung hopefully yung bagong political entity. Kayo, na-expose kayo sa lugar na yon. Sa tingin niyo po ba maiiwasan na mangyari yung gulo doon dito sa ating bansa? At naniniwala po ako dyan na posible pong maiwasan yan. Although may mga balita po tayong naririnig na Merong recruitment nagsisimula dito. silang recruitment dito sa Pilipinas. Pero kung tutuusin po, sa paniwala ko sa pamunuan po ng ating Armed Forces of the Philippines, maiiwasan po natin marami pong paraan. Ang sabi nga sa Art of War, you do not win all war through battles. So naniniwala po ako doon na pwede po yan. Confirm kaya yun? Nabanggit na rin yung sinasabing recruitment. Tanungin natin sa AFP, General De Rosario, verified na po ba itong sinasabing may recruitment daw ISIS. ng ISIS na nangyayari sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas? Hindi po malayong mangyari yan dahil meron mga sympathetic sa kanilang mga ideology dito sa ibang lugar sa ating bansa. So it is highly probable, but it has to be validated for now. Balik natin dun sa issue ng ating Filipino peacekeepers. General De Rosario, kamusta na po itong ating 40 peacekeepers na nakatakas? Ang ating mga peacekeepers po ay nasa Camp Siwani. Yun po ang location ng ating Philippine Battalion. At sila po ay naka-standby kung ano man ang iatas sa kanila. In fact, ang ilan sa kanila ay ginamit ulit na mag-post sa ilang safe position sa Israeli side. Pero for now, we are awaiting their repatriation and it will take 2 to 3 months to process. May mga documentation yan at arrangement ng kanilang repatriation flight. Meantime po, ay ang ating sandatang lakas naman ay naghahanda sa kanilang pagbalik. Nais pong bigyan ng ating sandatang lakas ng hero's welcome, ika nga, ang ating mga peacekeepers at bigyan ng kaukulang parangal. Quick follow-up lang, sir. So ibig sabihin yung position 68, 69 ay nasakop na ng mga rebelde? Opo. As of now, ang aming information ay nagkaroon ng artillery attack dito sa mga respective positions na ito. Okay, baling natin kay Kirby para sa ating mga studio guest. Maraming salamat, Attorney Mark at Cathy. Siyempre, may pangapahapol pang katanungan yung ating mga students from Kalumpang National High School. Unahin ko na si Ryan Santos. Ryan? Good evening po. May tanong lang po ako for Yusek Ikarma. In the history of UNDO peacekeepers, was there any similar incident that happened? If ever there is, what did they do about it? Sa UNDOF, nung aking panahon, may nangyari pero hindi armado. Ito mga Palestinian. Kaya ko nga ginawa yung rules of engagement Kasi nung panahon na yun, nung 2011, nung nag-umpisa yung Arab Spring, may mga Palestinian na tumawid doon sa area of separation, pumunta doon sa Israeli side. At ang sabi ko doon, anong gagawin natin? Hindi naman to armado Kaya ginawa natin yung rules of engagement
para yung threat will be based, yung response sa mga sundalo natin will be based on yung threat facing them. Nangyari na ito dati, pero ang nakatulong doon ay yung ginawa nating strategy na ginagawa natin sa ating bansa na we engage yung mga stakeholders doon sa peacekeeping mission and we let them own the peace, ang tawag ko doon. Ibig sabihin nun, hindi tayo military peacekeeping mission na wala tayong pakialam sa mga civilians sa paligid natin. Pinapartner natin sila para sama-sama tayo to maintain the peace in the Golan. Kaya nung nagkaroon ng gulo na gayon, sila ang tumulong sa akin para kausapin yung mga Palestinian bumalik at ako naman ay kumausap doon sa mga Israeli para magkaroon ng ceasefire para mabawasan yung mga taong namatay. So yun yung nangyari. Alright, maraming salamat po muli, Yusek. Next question naman, galing naman kay Ricky de la Cruz. Ricky? Good evening po. Tanong ko po para kay Professor Xiao. Ano po ang historical impact ng pangyayari sa pagtakas ng ating mga peacekeepers sa tension sa Syria? Well, sa aking palagay, malaki sapagkat it's a boost for our moral, no? Sa kasaysayan natin, eto na naman tayo, pinatunayan na naman natin na maparaan tayo, 'di ba? Marami tayong diskarte, ano? Tulad ng World War II, no? Na yung mga guerrillas din natin, yung mga sundalo din natin na nagpanalo laban sa mga Japanese. Oh? Na hindi masyadong nare-record sa history books, no? Na hindi masyadong pinag-uusapan na it's the guerrillas of the Philippines na siyang nagpanalo ng digmaan. Tactical din 'yun, no? Strategic din, no? So, gayon din sa atin sa yung may lalagay din ito ngayon sa natin, na Great Escape. Sana nga gawing pelikula, sana totohanin nga. No, na gawing pelikula ito para naman the most effective, of course, na tool para ipakita natin ano ba yung nuances ng mga storya, 'di ba? Ano yung mga complications at bakit may mga issue na ganito ay maisa pelikula ito, no? At sana magkaroon ng magandang pelikula na magpe-perpetuate nito sa ating mga kababayan. Babago ba sa mundo? Professor Xiang, gusto ko itanong sa'yo, it's a sociology question. In this age of internet and open information, itong panahon natin ng medyo liberal ang ideolohiya at very permissive ang ating society, why are certain sectors swinging towards the side of extremism? At bakit nagiging ganun yung pag-iisip ng iba na wala nang kinikilalang bansa, wala nang kinikilalang mga gobyerno at nagiging extreme? Well, tandaan natin na dati kasi malaki yung papel ng relihiyon sa ating mga buhay, no? Sa buong mundo, whether Christianity, Islam, So, ang nangyari sa atin ngayon, parang nagiging sekular yung ating mundo. Ang problema sa punto de vista ng relihiyon, pag sinabi mong sekular, makamundo. No? Kasamaan. Kaya ang nangyayari, may mga tao na nagiging extreme sa kanilang relihiyon. May mga Kristiyanong nagiging extreme sa kanilang relihiyon. Gustong talikuran lahat ng luho na ibinibigay ng ekstremismo, ng liberalismo. Gayon din sa mga Muslim, at lalo na sa mga Muslim. Kasi may mga, although again, Islam is a religion of peace, at ang dami-dami, mas maraming Muslim na gumagalang sa buhay, karapatan ng tao, bumabalik sila doon sa mga tenets na sumasama yung mundo at ang Islam ang magbibigay ng kabutihan sa mundo. So dapat pag hindi ka Islam, papatay ka. Kahawa-awa yung nangyari doon sa ating alalahanin natin ngayong araw na ito, yung nangyari sa OFW nating kababayan na binihag nung isa sa mga rebelding grupo na yon. Tapos dahil ayaw niyang magpa-convert to Islam, doon sa kanilang brand of Islam, ay pinatay nila at pinugutan pa ng ulo. So, alalim ng conflict na yun. Gusto ko lang idagdag para mas maintindihan. Kasi yung mga Pilipino mas naintindihan ito batay sa Biblia, kasaysayan ng Biblia. Marami nagbabasa ng Biblia, di ba? So, yung Palestine, dati yan, sinasabi Israelitang may hawak, di ba? So, nangyari, na-exile sila. No, na dahil sinak ang Rome ng Jerusalem ng mga Romans. So nangyari, pagbalik nila ngayon sa Israel, after hundreds of years, nandun na yung mga Muslim. So syempre kapag bumalik doon, nagtatagpa sila ng isang separate state, no? Ang Israel, yung mga nandun na Muslim, magkakaroon talaga ng gulo. At ngayon nagsanga-sanga na, ang dami nang nag-aaway doon. So at least para maintindihan natin na may konteksto yan sa pinag-aaralan natin sa reliyon. Alright. Alam mo,
sa lahat ng usaping ito, lagi natin dandaan na yung role ng ating mga tropa doon ay para panatilihin yung kapayapaan. At umaasa pa rin tayo na mareresolba ang gulo doon, hindi lamang doon, no, maging sa ating sariling bansa at iba pang panig ng mundo. Kasi yun ang mission natin, yun ang mission po ng ating mga tropa na na-assign doon. At sa pag-uwi nila, Cathy, marahil nakapag-contribute na tayo. Si Yusek Ekarma at yung ating mga ilan pa, the first batch, medyo matagal na yon. Siguro sapat ba yon na ang ating kontribusyon sa United Nations? Alright? And with that, hingan po natin ang huling mensahe, ang ating mga panauhin, si Medj Dalan, VP for Communications ng National Alliance of Youth Leaders. So yun po, sa pagtatapos po natin, gusto ko lang po sabihin na let's take this chance to honor these soldiers na pinadala natin doon. And kahit po binabrand ng iba na kaduwagan itong ginawa nila, let's keep in our hearts na itong mga sundalong pinadala natin, ginawa nila yung sa tingin nila ay tama. At in the end, nakaligtas naman sila. Huling mensahe naman ni Professor Xiao Chua. Sa mga sundalo na nandun sa Golan Heights na mga Pinoy, pag-uwi nyo, yakap-yakap namin kayong mga kababayan nyo, no? At kinararangal namin ang inyong katapangan, kinararangal namin ang inyong galing, at sana po, ma-appreciate ng lahat at maalala ng lahat ang inyong ginawang katapangan. Dati pong UN peacekeeper sa Golan Heights, Ginoong Henry Hernia. Ang huling mensahe ko lang po, kung pag-uusapan po ang karuwagan, tulad na sabi ng ating Undersecretary na 7 oras na bakbakan na hindi karuwagan, una-una po, sa kaalaman po ng iba, hindi po ako regular na sundalo, ako po ay laangkawal, kung tawagin ay reservist. So we are volunteer soldiers. And if given the chance that our volunteer soldiers will go back there again to represent the country, marami pong willing bukod sa akin. At hindi pa po natatapos yung aming laban dyan. Sa ngayon po, kami mga reservists are coming up with a activity naman po para doon sa aming mga dapat gampanan. Tulad ng pagsuporta namin sa mga Marines na nandun po sa BRP Sierra Madre. Nag-conduct po kami ng fun run as mga volunteers para masuportahan po natin yung ating Marines na nandun po. At huling mensahe naman ni Attorney Loida Lewis Nicolas Lewis. Para sa mga sundalong magigiting, salamat sa inyong pagtatag ng ano ang tamang gawin. Merong isang tao noong 1800s na malakas din ang kanyang pagtatag sa katarungan at hustisya. Pwede bang magbigay ng plug? Dahil ahead, sa ma'am. bukas, meron kaming Noli Me Tangere Opera sa Resorts World. Istorya ni Dr. Jose Rizal ang Noli Me Tangere, nagnaging opera. Napakaganda ho nito. 27 years ago, ang huling palabas. So, wag na kayong mag-antay ng another 27 years. Manood na po kayo nito dahil sa ito din ay istorya ng mga Pilipino noong time ng mga Spanish time at nagpakita ng kanilang kagandahan ng loob at kagitingan. Yan ang Noli Me Tangere. Okay. Mula po sa Armed Forces of the Philippines, Deputy Chief of Staff for Plats, Brigadier General Raul Del Rosario. Sa ngalan po ng Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines, General Gregorio Katapang, maraming salamat po sa sambayan ng Pilipino sa inyong suporta dito sa ating peacekeeping operation. We have a long history of peacekeeping. We have a proud history of peacekeeping. And this is our commitment to the United Nations. And in this way, we are contributing our own little way in world peace. So, suportahan po natin ang ating peacekeeping operation. Dating UNDOF Commander, Undersecretary ng Defense Operations Department of National Defense, Major General Natalio Ekarma. Ang masasabi ko lang, sa 3 taon kong pagsilbi sa UN, ang sundalong Pilipino ay world class. Bigyan mo lang ng gamit, experience, kayang-kaya niyang pantayan kahit sinong sundalo sa buong mundo. At siya ay isang matapang at disiplinadong sundalo. Ang gulo at
karahasang nagaganap sa Syria ay tila isang bangungot na matagal-tagal na ring nananahanan sa gunita ng mga mamamayan nito. Naway patuloy po tayong magdasal, hindi lamang para sa kaligtasan ng ating mga kababayan doon, ngunit para na rin sa lahat ng mga apektado ng nasabing kaguluhan. Ako po, si Cathy San Gabriel. Gaya ng mga ibang problema at alitan, masasabing tamang komunikasyon at bukas na kaisipan ang solusyon sa kaguluhan sa Syria. Sino nga ba naman ang pipili ng isang madugong tugon sa isang problemang maisasaayos naman sa mapayapang paraan? Ako po, si Kirby Estoba. Hindi po madali ang trabahong ginagampanan ng mga United Nations peacekeepers sa bawat alitang kanilang pinagigitnaan. Bawat aksyon ay may kalakip na peligro sa kanilang buhay. Kaya naman, lubos po kaming humahanga sa inyong dedikasyon. Ngunit, naway dumating din po ang panahon na makamtanan ng buong mundo ang inaasam na kapayapaan. Ako po si Attorney Marcus Rodes, naway nakatulong po ang inyong 1.5 oras na pagsama sa aming talakayin ang mahalagang isyong ito. Ito po ang Filipino UN Peacekeepers, a PTV Special Forum. Pananalig sa Diyos, lahat ng problema ay natatapos. Di natatakot sa anumang pagsubok, handang ipaglaban ang karapatan. Iba'y at lakas ng loob, ganyan ka aking kaibigan, kaya ika'y hinahangaan. Lahat ng tao ng sanlibutan, bayani ka ng